Ngayon naman para po i-update na po tayo sa lagay ng panahon natin ngayong araw, makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning po, Ma'am Amor, at sa lahat po ng mga taga-channel 4, lahat po ng viewers. Mr. Mendoza, kahapon po ayon po sa inyong 5 p.m. weather forecast, bahagya nga pong lumakas pa itong si Bagyong Isang at ito po ay namataan na malapit po dito sa may Baler, Aurora. So sa mga oras na ito po ba, ano na bang update natin sa lokasyon nito? Ito po ba ay patuloy sa paglakas? At kailan po ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imagery, ang bagyong si Isang po ay nasa silangang dalampasigan o silangang baybayin po ng Cagayan, Isabela area. At ito nga po, sangayon sa aking mga kasamahan sa Pag-asa, ay naglandfall po sa bandang Estagno Point sa Isabela. At kanina po ika-4 ng umaga, ang bagyong si Isang po ay namataan po sa pamamagitan ng all satellite at saka lahat po ng update sa layo po na 70 kilometers sa silangan po ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay pa rin po niya ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit po sa gitna. At ito po nga po ay kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Kung mananatili po yung velocity na 15 kilometers per hour at mananatili po yung kanyang trajectory, ito po ilalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon. So ayan po, naglandfall na po pala itong si Bagyong Isang dyan po sa may Cagayan, Isabela area nga po. At saan po ba na ngayon nakataas ang ating mga storm warning signal? Meron pa po ba tayong nakataas na ganitong babala? Sa kasalukuyan po, nakatala po yung ating babala ng bagyo numero 1 sa mga lalawigan po ng Abra, Cagayan, Calayan Island, Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes Group of Islands, Ifugao, Mountain Province, Quirino at Isabela. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon po ng mga pagulan at pagbugso po ng hangin from 45 to 60 kilometers per hour. Ayan, Mr. Mendoza, ano po naman ang naging dahilan po ng mga pag-ulan na naranasan po, partikular na dito po sa mga kabayan natin sa Mimaropa, Calabarzon, at maging dito po sa Metro Manila kahapon po yan at kagabi? Ito po ba ay epekto rin itong bagyo o ito po ba ay epekto na dito tinatawag natin na Southwest Monsoon o hanging habagat? Kamusta na po ba ang status ng weather system na ito? Actually, totoo po yaon, apektado po ng hanging habagat ang mga lugar pong nabanggit, yung pong Mimaropa, kasama pong Metro Manila at Calabarzon. At yung pong mga lugar na yon ay nagkaroon nga po ng mga pag-ulan. Sanhi po ito ng Southwest Monsoon or habagat. Ito pong ating habagat ay still na mananatili po sa mga susunod pa pong mga araw pagkat panahon po tayo ngayon ng Southwest Monsoon. Ayan, kaugnay po ng inyong kasagutang ito, since alam na po natin ngayon na kapag po talaga may sama ng panahon o bagyo na umiira dito sa ating PAR, ay lumalakas nga po itong ating Southwest Monsoon o hanging habagat. Kaya po mga kababayan, kahit po yung mga lugar na hindi naman po kabilang dito sa binigyan ng storm warning signal ng Pag-asa, ay nakakaranas pa rin po ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Pero eto po, Mr. Mendoza, ano po ba ang pagkakaiba ng epekto ng mismong bagyo sa epekto po ng hanging habagat lamang? May pagkakaiba po ba ang epekto nito o yung intensity of rain po, pati na rin po yung duration of rain na mararanasan? Actually, totoo pong mayroong pagkakaiba. Yun pong rainfall duration, intensity of rain, lakas po ng hangin. Pero meron pa po akong idaragdag doon, yun pong rainfall distribution. Totoo po na kapag meron pong bagyo, lalo na nga po yung bagyo si Isang, ito po ay nagdadala ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Ganon din po yung Southwest Monsoon, nagdadala rin po ito ng mga pagulan at malalakas na hangin. Kaya nga po, kapag nagkaroon nga po ng makakapal na ulap at nagkaroon nga po ng tinatawag nating pag-ulan, sa tapat po na inuulan, sigurado po magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan, and rainfall distribution is one of the factors upang magkaroon po ng differentiation ang ating pong ang epekto ng Southwest Monsoon at ng Tropical Depression na sa Isang.
Ayan, naintindihan na po ng ating mga kababayan kung ano po ang pagkakaiba at ito nga pong diniscuss ninyo na tungkol dito sa rainfall distribution. At ito naman po, Mr. Mendoza, kahapon po, nakamusta ko na rin po ito, no? Ito po ayon po sa inyong weekly weather outlook ngayong po Miyerkules. Meron po tayong inaasahan na mabubuong low pressure area dito po sa West Philippine Sea. So natuloy po ba ito? Ano na po ba ang kondisyon o status nito po mga kaulapan na binabantayan natin sa West Philippine Sea? Actually, meron po talagang tayong southwesterly wind flow or southwest monsoon. Nakakaapekto nga po ito sa kaldurang bahagi ng ating bansa Pilipinas. And then, marami nga po tayong napapansin na marami tayong kaulapan na nandiriyan po sa West Philippine Sea. At ito nga po na ating pinag-aaralan sa kasalukuyan, wala pa po tayong natatanaw, wala pa po tayong nakikita na low pressure area. Pero sa susunod pa rin po mga araw, umaasa pa rin po tayo na magkakaroon po ng low pressure area na sisibol o na talagang dito po mag-uugat sa tinatawag po nating kaulapan in the western section ng ating bansang Pilipinas. Po natin ang mga kaganapan tungkol dito sa ating panahon. Ayan po mga kabayan, nabigyan na po tayo ng ideya. Maraming salamat po Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Natunghin nga po natin ang magigilagay na ating panahon. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:35 a.m. at lulubog naman po ito 6:29 p.m. Ang moonrise naman po natin ay 12:54 p.m., moonset po 11:56 p.m. at ang ating illumination po ay 60%. At ito naman po ang ating phase of the moon ngayon pong July 23 naman. Magkakaroon po tayo ng full moon, yan po ay 2:16 a.m. Para naman sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of NAMREA. Ang high tide po natin ay 4:32 a.m. Yan po ay 0.95 meters. At ang low tide naman po natin ay 12:01 p.m. Yan naman po ay 0.46 meters. Time check ang Philippine Standard Time po natin ay 5:09 ng umaga. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.